Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Pagbati mula po sa inyong kapatid, kaibigan, Brother Yeng. Patuloy po nating ipinagpapasalamat sa Diyos ang inyong pong patuloy na panunood, pagre-react, pagko-comment, pag-share. Naway hindi po tayo magsawang tangkilikin ang simpleng paglilingkod po nating ito. Ngayong umaga ay patuloy ko pong hinihingi sa inyo na ating pong ilaan sa ating Panginoon ng maiksing oras na tayo po ay maggunita, magbulay-bulay, mag-alala ng kabutihan ng ating pong Diyos sa pamamagitan po ng ating devotional time. At ngayong umaga, ngayong araw na ito, ang ating pong title ng ating pong devotional ay Christ Compassion Knew No Limit. At ang ating pong Bible verse ay mababasa po natin sa Matthew 8 verse 17. At ako'y bumabasa pa rin po sa King James Version. Ang sabi po dito, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet Isaiah, saying, Himself took our infirmities and bare our sicknesses. Ang ating Panginoong Jesus at ang kanyang sakripisyo doon sa cross, ang kanyang ginawa para po sa atin ang sentrong tema ng Biblia. Ito yung puso ng Biblia. Kung wala ang sakripisyo at ginawa ng ating pong Panginoong Jesus, wala po tayong pag-asa. Wala ang kasiguraduhan ng ating pong tinatawag na kaligtasan dahil sa ating Panginoong Hesus, dahil sa kanyang sakripisyo, dahil sa kanyang ginawa. Ano pat, yung pong ating dapat babayarin ay binayaran ng ating Panginoong Hesus. Yung ating dapat dadanasin ay dinanas ng ating pong Panginoong Hesus. Minsan po ba mga kapatid, naranasan po ninyo na para bagang sa sobrang tindi ng inyong nagawang kasalanan, ng ating nagawang kasalanan, ay tila bagang hindi na tayo kayang patawarin ng Diyos. Na tila baga mga kapatid, sa sobrang layo na natin sa Panginoon, ay parang hindi na tayo kayang abutin ng ating pong buhay na Diyos. Alam nyo, ang ginagawa ng ating kaaway ay ganon. Pinapaniwala tayo mga kapatid, napakatindi ng ginawa mo ngayon, hindi ka kayang patawarin ng Diyos. Napakalayo mo na sa Diyos, hindi kanya kayang abutin sa lugar mong iyan. Pagkaminsan mga kapatid, tayo po ay nakakahantong sa ganong uri ng sitwasyon. Pero pinapaalala po sa atin ng ating pong devotion sa umaga pong ito na ang pag-ibig, ang kahabagan ng Diyos, walang limitasyon. Purihin ng Diyos mga kapatid, walang limitasyon. Walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Walang pagkukulang na hindi kayang punan. Walang kahinaan na hindi niya kayang palakasin. Walang lugar na hindi niya kayang abutin. Walang sitwasyon na hindi niya kayang unawain, hindi niya kayang pakitunguhan, hindi niya kayang tanggapin. Wala kang magagawa kapatid na magbabago ng pag-ibig ng Diyos, na mag-aalis ng pag-ibig ng Diyos, ng kahabagan ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, regardless sa ating ginagawa, ay palaging nariyan, palaging available. Ang nais lamang ng ating pong Diyos, tayo po ay lumalapit. Yung parang isang bata na lumalapit sa kanyang ama. Regardless kung anong ating nagawa, regardless kung gaano nakakahiya ang ating pong nasabi, ang ating pong naisip, ang ating pong nagawa, lumapit ka sa Diyos. Lumapit po tayo sa Kanya. Regardless kung gaano nakalayo ang iyong pakiramdam ng iyong distansya sa ating Diyos, lumapit ka sa Kanya. At ang sabi ng Biblia, ang pag-ibig, ang compassion ng ating pong buhay na Diyos, walang limitasyon. Walang limitasyon. Kaya Kanyang tugunan. Kaya Kanyang abutin. Kayang solusyonan ng Diyos anuman ang iyong pinagdadaanan. Kaya purihin ang ating pong buhay na Diyos, sapagkat tayo mga kapatid, sa araw-araw na dumarating sa ating buhay, ipinapaalala sa atin ng Diyos kung gaano niya tayo kainiibig, kung gaano siya nahahabag sa atin. Na ang kanyang pag-ibig, walang pinipili, walang limitasyon. Hindi ang pag-ibig ng Diyos na kapag nasagad mo na ang kasalanan mo, kapag naabot mo na yung sukat ng kasalanan, hindi kanya kayang patawarin. Na kapag naabot mo na ang sukat ng layo mo, hindi kanya kayang patawarin. Walang limitasyon ng pag-ibig ng Diyos. Wala siyang sukatan ng dami ng kasalanan, tapos hindi ka na niya kayang patawarin. Walang sukatan siya ng layo na pwede mong mapuntahan na hindi ka na niya kayang abutin. Walang lugar na hindi niya kayang abutin. Walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Kaya napakapalad natin mga kapatid, napakapalad natin na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay may ganong uri ng kahabagan para po sa atin. Ano ang itutugon mo sa pag-ibig ng Diyos sa iyo? Anong itutugon mo sa kahabagan
ng Diyos sa iyo. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, mapagpalang Ama, salamat po sa inyong kabutihan loob. Salamat sa inyong pag-ibig, salamat sa inyong pong kahabagan sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.